DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Magandang gabi po mga katipon sa Pilipinas. Ito po ang ating katipunan, muling sumasa inyo mga tagapakinig upang magbigay ng mahalagang impormasyon, magbigay liwanag at higit sa lahat makinig sa inyong mga daing at kuro-kuro hinggil sa mga problemang patuloy na nagpapahirap sa ating kalagayan at kabuhayan. Sa susunod na oras, sisikapin po namin ipaliwanag ang iba-ibang bahagi ng ating ekonomiya at ang mga mabibigat pang local and international issues na may malaking epekto sa ating buhay at kinabukasan. Ito po ang inyong katipon na si Butch Valdez, kasama ang iba pa natin mga katipon dito mula sa Save the Nation. Wala palang mga iba. Iisa lang palang kasama ko ngayon, si Vera Archimedo. Kasi si Kathy, I think, is enjoying herself in an outing. Meron yata silang picnic, di ba? At si Kalemi nanonood daw ng Vice Presidential debates. Okay, narito po kami dalawa ni Bert dito, nag-anyaya sa inyo na makibahagi sa ating talakayan sa pagsusuri ng mga kasalukuyang problema at paghahanap ng kaukulang solusyon. Okay, ang ating po katipunan text ay 0917-964-8818. At ang hotlines po natin, 882-2374, 882-2376, at 882-2378. Mag-greet ka nga pala muna. Okay, good evening po sa lahat. Ito po ang katipon niyo si Ver Archimedo at ayan, nag-aanyaya po sa inyo na samahan tayo ngayong gabi dito sa ating palatuntunan Kabutsa. At syempre binabati natin sila Benny, no? Sila Lawrence, sila Mr. Alan Arroyo at ang kanyang misis nakikinig yan sa ating Kabut, sina Chris, si DJ, si Annie. Sabi niya pupunta siya ngayong Kabuts pero may nasikaso yata, no? At sina June, ayan. Ayan, sa lahat po na nagte-text at nagpapadala ng kanilang mga messages, no? Email and even sa sulat, no? Sa snail mail. Ayan, magandang gabi po sa inyo at sama-sama po tayong matuto. Well, andito po tayo ngayon sa ating sa studio. Meron po tayong monitor ng TV at nakikita natin itong mga pictures ng mga nagdedebatihan na vice presidents. Pero wala po kaming audio, so I don't know exactly what they're saying. And to tell you frankly, I really don't care.
For those who have are on the internet, pwede po kayong pumasok sa rmnnews.com/tv at mahanap niyo. Okay, i-google niyo na lang, no? RMN TV, no? RMN TV, at may hahanap, papasok po kayo at makikita niyo. Just click on the live radio streaming. Also, we invite you to check into larouchepac.com, larouchepac.com, LAROUCHEPAC.com. Makikita niyo po current events yan going on all over the world, and important issues with regard to economics, science, and geopolitics. If you want to send us email, send it to larouchephilippines@gmail.com. Okay, wala po si Kathy ngayon, so I will do the honors to read to all of our listeners, ito pong deklarasyon ng Save the Nation movement. A declaration which we entitled 3 Urgent Steps for the Survival of Our Nation. Sana po itong ganito, itong 3 urgent steps, sana I'm sure napakinggan na nitong mga kandidato itong mga 3 urgent steps natin, or at least got wind of the ideas, no? Pero none of these vice presidentiables nor the presidentiables would touch it. Why? Because takot po sila. Mas interesado po sa kanila yung politicking rather than saving the nation. 3 urgent steps for the survival of our nation. As the whole world experiences the ongoing and rapid disintegration of the global economic and financial system, and despite ample warnings by the LaRouche movement, a negligent government, incompetent economic managers, and a confused population helplessly look on as prices of all commodities begin to spiral. As economic policies of import liberalization, privatization, and deregulation, as well as our transformation of to a service economy, relying heavily on exporting domestic helpers, rather than developing agro-industries which generate employment, have proven to be the means to destroy our society's ability to survive as a nation. As the system of floating exchange rates implemented in 1971-72 provided the mechanism for the world's rapacious creditors, the Inter-Alpha Group, or the financial institutions represented by the IMF, to impose periodic and continuous devaluation of our currency, thereby automatically and onerously increasing our foreign debt stock and immoral payments thereof. As our country is plunged into almost total dependence on imported oil by mothballing what might have been a principal, most cost-efficient, reliable, and indigenous source of power, the Bataan Nuclear Power Plant. As the prevailing conditions of life are rapidly deteriorating into historically unprecedented and intolerable levels, where desperation and hopelessness are shockingly manifested daily among the forgotten Filipinos.
As the present government repeatedly proves itself to be grossly incompetent, extremely corrupt, and callously insensitive to the increasingly severe conditions our people are subjected to. As powerful politicians, influential businessmen, and iconoclasts in the academe conspire to maliciously mislead the general public through manipulated surveys, manufactured statistics, and false propaganda and miseducation. As our people are treated to political entertainment, not much different from the daily telenovelas, by politicians who present themselves as alternative leaders, full of rhetoric yet empty and devoid of sublime ideas, betraying a lack of wisdom and understanding of problems, and the absence of necessary courage to do what is right by confronting the real issues to save the lives of starving Filipinos. As we further deteriorate into chaos and anarchy, experience government's inability to provide basic services in healthcare and in peace and order, compounded by the proliferation of criminal political warlords involved in weteng, drugs, and who arrogantly roam with impunity. It is time to invoke our right and perform our duty as citizens and patriots of the Republic of the Philippines. To demand of this current leadership that emergency measures be undertaken for the survival of our nation. To immediately avert further losses of Filipino lives due to hunger and disease, and to give assurance that the succeeding generations will prosper. Number 1, to immediately implement a science-driven, infrastructure-based massive national food production program to double, triple, or even quadruple food supply led by government and all its agencies, private sector, and civic organizations. This should take precedence over all other government projects as its primary defense against hyperinflation. Number 2, to start the operation of the Bataan Nuclear Power Plant as part of an energy development plan consisting of all alternative sources of energy, and immediately establish a nuclear energy program, not merely to provide the cleanest, cost-efficient, reliable source of power for agro-industrial development, but also to explore its other beneficial uses, more specifically the production of potable water from nuclear-powered desalination plants, the production of isotopes used in modern medical facilities, and the production of hydrogen as an alternative source of fuel. Number 3, to declare a moratorium on foreign debt payments, now beyond the $10 billion per year payment of onerous debts booked and incurred by devaluing our peso and collected through an efficient implementation of the value-added tax or consumption tax, increasing electricity and water rates, highway toll fees, and prices of all other public utilities, commodities, severely affecting the lives of the citizenry. These are not the only solutions to our country's most serious problems. But if we are to function as a nation, confronting the devastating impact
of global economic crisis, immediate action along these lines is imperative. The alternative is a level of starvation and death never before experienced in our history as a people. If this government continues to renege on its sworn responsibility, causing much suffering and pain, reaching the limits of patience and tolerance of the Filipino, then it risks being changed by the sovereign will of the Filipino people, even if it meant the sacrifice of their own lives. We call on all patriots to join us in fighting the evil which has caused the present malay. Join us in carving out a future for our youth. Let us act in solidarity with those who uplift the dignity of human beings as unique creatures created in God's image, endowed with inalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. Together, with true patriots of all sovereign nations, let us defeat the forces intent on destroying the human spirit to discover truth. For without it, there can be no justice, no peace, and no development. These are the principles that should form the basis of a new global renaissance, a new just economic world order, and a world of peace, prosperity for DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Okay, balik po tayo. Dito sa ating katipunan, ito pong katipunan na si Butch Valdez at kakatapos ko lang po basahin. Ito pong isang statement ng Save the Nation movement, 3 urgent steps for the survival of a nation. Matagal na po nating sinasabi itong 3 urgent steps for the survival of a nation. And ako po'y naniniwala, katulad na rin ng marami pong nakikinig sa ating pong programa for the past how many years, that these 3 urgent steps are urgent and are very much needed for us to move to the survival mode, kung paano natin pong isasalba sana ang ating bayan, At ang ibig sabihin diyan, masasalba natin ang mga buhay ng ating mga mamayang Pilipino by changing the economic direction against ito pong nangyayari po sa atin na ang pinaka job generation na lang natin ay itong mga call center operations, dahil po hindi po nakatamang direksyon ang ating economic programs.
at nawawalan po talaga ng kakayanan ang ating pamahalaan at ang ating bayan na mabigyan ng sapat at hindi lang sapat na kinikita at sapat na trabaho ang ating mga mamamayan. Without jobs, people die. People die of hunger. But there can be no jobs if the factories and the means for the jobs are not being created. And the factories will not be put up if your economic policy is towards becoming domestic helpers of the world. Yun po ang ating economic program, palayasin ang ating mga mamamayang Pilipino at maghanap sila ng trabaho sa labas at padala yung pera nila dito sa atin. That is not an economic program. That is a program, it is a suicidal program. And our country has actually been dying. Literally. Dahil nakikinig tayo dito sa mga ekonomistang pulpul, itong mga econoquacks. At ang ating mga nagiging presidente, tuloy-tuloy ang kanilang pagkagawa nitong mga kahunghangan na economic policy. Kaya hindi nyo maaalis itong mga nangyari. So, dahil sa kahirapan, dahil sa sitwasyon, nagkakaroon tayo ng krimen, lumalaganap po ang crime, and of course, drugs. Yan pong drugs, tsaka itong pong increase in crime na tinututukan ng mga ibang kandidato. Nasabi nila, kung walang crime, meron daw papasok na investment. Hindi po talaga yun. Hindi po totoo yun. Crime is a symptom of your economic policy now. Kung nag-create ka ng sitwasyon na yung investment na pumapasok dito, hindi ito na investment. Tawag dyan portfolio investment. Hanggang doon lang po yan sa stock market. Tapos yung sinasabi ninyong call center operations, hindi ko po minamasama yung mga taong nagtatrabaho dyan, talagang naghihirap. But they don't produce anything. They're working their hearts out. Kung minsan po, graveyard shifts sila, hindi natutulog. Kung minsan po, call center sila at night, tapos wala nang tulugan, magwe-waiter sila dun sa isang restaurant ng tapos magkakaroon sila ng mga 2 oras na tulog para lang kumikita ng sapat para mabuhay yung kanyang pamilya. Hindi ko po masyadong minamaliit yan, pero ganyang klase ang programa mo na you're not producing anything. All you're doing is becoming parang telephone operators for businesses that are outside the Philippines. Ang tinutulungan nyo, yung mga businesses sa labas, hindi yung mga nandito. Service economy, tawag dan. At any rate, this is what we've been advocating, that we must change the direction of our economics so that we can generate employment, real employment, so that more people have jobs, they will survive. But you will not put up the factories here if your infrastructure is not ready. Anong infrastructure ang importante sa atin? Energy! Ba't ka magtatayo ng factory dito kung ang Pilipinas ay kilalang-kilala na pinakamahal sa kanila ang kuryente? Magtatayo ka ng factory dito, pinakamahal sa buong mundo ang kuryente mo? Anong sasabihin nila? Ano ka? Nasisiraan ka ba ng bait? Ngayon, etong mga nasa nagdidebatihan for the president, tapos mayroon pang debate for vice president. Nakakatuwa nga
Wala silang sinasabing ganito. Wala silang paninira ang nangyayari. Wala silang talagang programa. Yung isa, sasabihin nila, kailangan na yung pinaka-programa niya, in 3 to 6 months, isosolve niya daw ang crime problem ng Pilipinas. Ang ibig sabihin, pag sinolve mo yan, gusto sabihin na ready kang mag-martial law. Di ba sinabi na nga niya na pag hindi nag-cooperate sa kanila yung Kongreso, isasarado niya yung Kongreso. Ang ibig sabihin, bakit Kongreso? Ba't siya galit sa Kongreso? Ang Congress, in reality, is a representative of the people. Kung hindi magsusuporta sa iyo ang representante ng mga taong bayan, isasarado mo. Para yung gusto mo, yun ang mangyayari. Delikado po yan. And this is the problem. As of now, there's an ongoing vice presidential debate. Natatawa ako. Bakit ba nagdidebate pa ang mga vice-presidente? Dapat, ang kanilang itinutulak, I hope, itong tinutulak nila, yung programa ng kanilang presidente. At ang vice president, sa totoo lang, wala talagang trabaho yan, kundi yung i-assign lang sa kanila ng presidente. At ang tunay na role ng vice president ay siyang upong presidente kung ang presidente ay matanggal, ma-impeach, o kaya becomes incapacitated. Tanong nyo kay Cheese, alam niya yan. Kanya pinili niya yung dayuhan eh. I don't understand. These people are just looking for a way to get more airtime, syempre. A lot of airtime, and they save on a lot of, I suppose, advertisements. But the presidential debates were not really debates. They were mudslinging, and they did not really talk of programs that addresses the people's condition. Wala po silang sinasabi. Kailangan, sabi naman, we will make jobs. How are they gonna do it? No, nobody's supposed to ask that. The moderator will not ask that. Oh, we will solve crime. How are you going to do it? Nobody's gonna ask that. We will bring down the rates, electricity rates. How are you going to do it? Nobody's gonna ask that. Alam niyo po, walang programa. Wala. Zero. Ang pinakasimpleng program po, kung mamarapatin, ito pong binasa ko sa inyo. 3 urgent steps for the survival of a nation. Yan ang general steps yan. Pag yan ang itinutok mo, alam ng taong bayan agad-agad na talagang seryoso ka na i-address ang talagang kondisyon ng kahirapan ng taong bayan. That means the people will immediately feel that you as a leader are serious about saving their lives. But none of them will address this. Ang dami dyan, yung mga vice president na yan, naghihintay lang dahil alam nila, pag nag-vice president sila, baka matanggal yung presidente at silang uupo.
Ba't sila hindi tumakbo ng pagka-presidente kung talaga may mga programa sila? Ang gagawin nila, sumasakay. Opportunism. No? Mga opportunista. Are you thinking of they're running for vice president because they really love and want to solve the crisis in the Philippines? Yan ba talagang kanilang hangarin? Hindi. Wala sa kanilang programa yan. Anyway, meron po tayong mga issues that we wanted to take up. Ano yung tinatanong mo sa akin, Bert? Pagkabot siya nitong week, no, nakita natin sa international papers at maging dito na rin sa mga balita, lalong-lalo na sa social media networks, kabot itong mga tinatawag na Panama Papers, no? Na kung saan ay naglabas ng mga offshore accounts o mga sekretong accounts ng iba't ibang mga personalidad, at maging sa Pilipinas din daw kabut meron dito, no? At sa napakarami pang mga public figures na nandoon. Ano po bang extent ng katotohanan nito, kabut? Ang nakakatawa dito sa Panama Papers, yung sa lahat-lahat ng mga supposedly ang Panama Papers, ang sinasabi, meron daw mga bank accounts itong mga iba-ibang mga importanteng tao dito sa Panama. At dito sa Panama, dahil daw taguan ng pera yan. Kanya tinatago dun sa Panama kasi nakaw daw yan. Yan ang implikasyon. Pero ang naglabas nito mga isang organisasyon na ang dali-daling ma-connect dito sa mga taong katulad po ni George Soros. Si George Soros po is ang principal contributor dito sa organisasyon na naglabas nitong mga so-called Panama Papers. At ang sinisira po nito, ang mga nagpahayag ito, sabi nila si President Putin, ang talagang puntirya dito, si President Putin at si President Xi ng China. At linabas nila dito na may pera daw si President Putin tsaka si President Xi dito sa Panama. Siyempre, ilalabas nila yan sa mga pahayagan tsaka television stations. Obviously, ang target nila is to destroy the reputation of these leaders, no? Katulad ng presidente ng Iceland, no? Nag-resign na daw dahil lumabas ang pangalan niya dito sa Panama Papers na meron daw siyang account doon. Alam niyo po yung Iceland, no? Yan ang parang miracle economy, no? Dahil siya lang po ang nanindigan laban sa IMF, eh. Diba? Tama, kabut siya. At natatanda ko niya, kabut siya, kung di ako nagkakamali. Nito nagkaroon ng muling financial crash, no? Lalong-lalo na sa kanilang bansa. May pinakulong sila mga bankero dyan. May pinakulong sila mga bankero dahil nga ginagamit yung kanilang mga resources, yung depositors' money, para i-speculate, itaya sa mga merkado, no? At pinagbabawalan nito at nagkalugi-lugi nga yung mga tao, nawala yung kanilang mga pera, mga depositors accounts, no? Dahil dito pinakulong po nitong presidenteng to, no? At tumaliwas siya dito sa pinipilit ng mga IMF na mga na economic policies and programs na ini-impose nila sa Iceland, no? Dahil dito humusay ang
ang sitwasyon na pananalapi ng Iceland. Tapos, ang ginawa naman nito, linabas na may pera daw siya dun sa Panama. Whether or not that was true, pinondohan nila din yung mga nagrarally against him. Ginawa siya ng people power at napwersa nilang tanggalin yung presidente ng Iceland because he dared to ganyan din po siyempre ang nangyayari sa Brazil, no? Si Rousseff tinatanggal nila dahil din dito. Tandaan nyo, yung BRICS Bank, alam nyo yung BRICS Bank, what does BRICS stand for? Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Lahat po ng mga heads niyan, tinitira. Sa Brazil, si Rousseff. Tinitira nila para matanggal, ma-impeach. Sa South Africa, si Zuma. Tinitira nila para ma-impeach at ma-force him to resign. Siyempre, sa Russia, si Putin. At sa China, si President Xi. Kay Prime Minister Modi, wala pa silang magawa. Pero I'm sure, patargetin na din yan. Ito po ang paninira at ang kanilang pinaka-weapon, itong mga media institutions, no? Yung CNN, yung Fox News at yung mga international news agencies. Yan po ang mga nagkakalat ng mga news para ilalabas sa mga local television katulad natin. Siyempre, puros kasinungalingan yan dahil paninira lang yan. At ang mga nagtutulak nito, ito yung mga kalaban na gustong manatili as to maintain their hegemony over the world. Kanya yung Panama Papers. Ngayon, ang retaliation naman ni Putin, linalabas niya rin at tinutulungan niyang ilabas etong mga WikiLeaks, tsaka ano yung isa? Ano ng pangalan ng isang naglalabas? Yung nagtago sa Russia, Si Snowden. Snowden, okay. Linalabas niya itong mga linalabas si Snowden tsaka sa WikiLeaks. Linalabas niya din lang yung mga iba-ibang information na hawak nila tungkol sa 9/11 na sinasabi nila sangkot daw ang mga opisyales ng bansang Amerika, bansang Saudi Arabia at bansang Israel at bansang Inglaterra. Sangkot daw mga opisyalis nila dito sa pagsabog sa 9/11 sa Twin Towers sa New York. Ito, labasan na talaga ang mga depende na po sa tao kung ano yung mangyayari. But whatever is happening, it's now creating the conditions for chaos. This is amidst a situation of global economic collapse. Ito yung binabasa natin ngayon na tungkol sa global financial and economic collapse na kinakailangan maghanda tayo at i-prepare natin ang bayan natin to address this situation. Ang liderato natin ay mukhang mangmang at walang kaalam-alam dito sa mga nangyari. At kung man nababalitaan nila dahil sa kanilang kamangmangan, wala silang magagawa. At marami din sa ating mga Pilipino, biro mo, sinasabi na, wala kaming pakialam sa nangyayari sa labas ng Pilipinas, basta ito lang sa Pilipinas ang aming pag-iisipan.
Nakakaawa yung mga ganyang klaseng nagsasalita. Nakakaawa po. At dahil napakarami din nila, maawa po kayo sa buong bayan. Sad situation. Ultabot siya, natatandaan ko last week na kung saan na binanggit mo, no? Dahil nga alam natin yung girian dito sa ating bakuran, no? Dito sa tinatawag na natin ngayon na West Philippine Sea. Narito ang Amerikano, ang China, at nabanggit mo last week na kung saan sa Estados Unidos, no? Pinag-uusapan nila itong maaring sitwasyon na kung saan ay China ang atakihin, kunyari, no? And then, kumbaga, tayo ang magiging battleground. Tayo talaga magiging battleground, na kung saan ay parang gagawing taktika na hindi sila magantihan agad, no? Dahil nga kumbaga Pilipinas naman ang involved, yung parang ganyang issue. Ngayon kabot yung binabanggit mo nito last week, no? Maaari sigurong pakiklaro lang, at kasi talagang nakikita natin yung pinaka gravity ng situation, na kung saan kasi ngayon nakikita mo na parang hindi pansin, no? At hindi talaga binibigyang diin kahit sa mga lalong-lalo na dito sa ating local media. Alam mo, dinireview ko yung mga ibang ating ipinahayag noong 2012. No? It's now 2016. No? In 2012, habang linilitis nila for impeachment etong si Chief Justice Corona, sa ating programa hindi tayo nagkulang sa pagbibigay ng babala dito sa ating mga bayan at sa ating mga tagapakinig na kasalukuyan nagpapadala ng mga naval warships ang bansang Amerika dito sa lugar natin, at gagamitin nila ang mga ports and airports ng Pilipinas. Ito ay kasama dito sa kanilang programang tinatawag na Asia Pivot. At ang sinasabi natin nun, walang tigil din, nagbibigay ng babala ang bansang China na pag pinayagan natin gawin tayong isang base militar ng kano laban sa China, pag pinayagan natin ilagay nila ang kanilang sandatahan dito sa ating bayan, no? At nagkaroon ng gera laban sa ang China at ang Amerika, ang babala ng China sa mga mamamayang Pilipino ay Pilipinas daw ang magiging battleground. Patuloy po silang nagsasalita nito. Nagsasabi nito dito sa kanilang official news agency, Xinhua, yung kanilang newspaper, at ang kanila din official statements coming from their Foreign Affairs Office, no? Yan po ang pero sige pa rin si Noynoy dito sa pagpapayag etong umabot na nga dito sa EDCA. Lahat ito labag sa ating konstitusyon, kasi pag nandito permanente itong mga bapor na may mga nuclear weapons, labag po yan sa ating konstitusyon na bawal magkaroon ng nuclear weapons dito sa ating bayan. Pagkatapos, itinuloy pa ni Noynoy itong EDCA, no? Parang isang handog na gift dito kay Obama pagbisita niya dito, na itutulak nila itong EDCA. Ang EDCA po is making the Philippines, virtually the whole Philippines, as a U.S. military base. Yung mga kasundaluan natin, alam na yan. Pero, alam nyo po,
ang gera ng kano, hindi dapat natin gera. Gera po ng kano, pero wag tayo naman paggagamit na para tayong mga cannon fodder. Pambala. Doon po sa gera ng, we just celebrated April 9, no? Dito sa Bataan, no? Ito, ano ba yung tawag natin? Araw Kagitingan. Araw ng Kagitingan. Alam niyo po, ang daming mga Pilipinong namatay dyan. No? Paano po ang lumalaban no? Para sa Amerikano? Ay, ang mga sundalong Pilipino. Noon po, okay lang yun. Bakit? Hindi pa tayo independent eh. We were a colony of the United States of America at the time in 1945. We only gained independence after World War II in 1946. So when they were fighting the Japanese, we were fighting under, not the Philippine flag, but under the American flag. Kayo ngayon, mga sundalo, lalaban ba kayo under the American flag? That's what the situation is now. Kala ko ba independent tayo? Ngayon, ginawa na tayong base militar na mga kano. At okay lang sa atin. Nakahanda tayong pumatay at mamatay para sa Amerikano. Kasi hindi naman natin pinaglalaban ang mamayang Pilipino. Huwag na natin masyadong mayabang na lalaban tayo para sa ating teritoryo. Kayong nga nagsasabi niyan, alam na alam nyo. Ang pinaglalaban ninyo ay ang interes ng kano at hindi ng ating interes. Dahil kung talaga kayong matatapang na paglalaban ng ating interes, noon nyo pa ginawa yan nung inagaw sa atin ng Sabah. Nung inagaw sa atin ng Sabah, dapat nanindigan na tayo. Paglaban natin ang Pilipinas. Kasi Pilipinas po, yung Sabang yan. Why do we let these Americans and whoever it is na yung mga may political interest na gamitin tayo at ready tayong magpagamit? Yan ang sabi, di ba sabi ni Antonio Luna, may sinabi siya tungkol sa pagpuputa. Yung nga kabot siya, isa pa nga sa nais ko kaninang itanong, no? Dito sa mga nabanggit mo, mabalikan ko lang kabot kasi ito nakikita natin ulit yung debate at syempre nagiging usapin nga katulad ng sinasabi mo, laging binabanggit itong yung trabaho, etc. No? Isa sa mga nabanggit mo kanina itong portfolio investment, no? Ngayon kabot siya nagiging kumbaga yung nagiging yung pinangangalandakan na mga investors ng ating mga liderado ay ito raw lumalaki, no? At
katulad ng binabanggit mo, ito yung napupunta lamang dito sa portfolio investment at hindi dito sa tunay na investment. Ngayon, Kabutchat, katulad ng nabanggit mo na kanina, no, ang isa sa dahilan na kung saan na kung bakit napupunta to dito at hindi sa tunay na investment or dito sa mga tunay na magbibigay ng tunay na trabaho, no, manufacturing jobs at kung ano pa na kumbaga mas makakapuno ng pagkukulang sa mga mamamayan ay yung yung mahal na kuryente, no, at kailangan ng nuclear plant nga dito. Ngayon, Kabutchat, ano pa ba yung ibang pwedeng dahilan bakit hindi dito nag-invest bukod dito sa mahal ng kuryente, at bakit kumbaga bakit hindi solusyonan ito, no, ng mga ekonomista rin natin? Ano yan, naging economic program natin kasi na wag tayong magiging producer country, hindi tayo producer economy. Ginawa po yan nitong mga IMF at sunod-sunuran itong mga econoquacks natin, itong mga ekonomista. Dati po, we were moving towards being a producer nation. Ano po yung producer nation? Well, lahat po ng kakailanganin natin, tayong gumagawa at meron tayong kakayanan, magpakain sa sarili natin. Meron tayong lahat po ng kakailanganin natin habang meron po tayong resources, we can manufacture here, and so we can provide jobs, and our people will be in a position to earn real earnings, no? Ang ginawa po sa atin, imbes na pumasok tayo sa ganyan sa agro-industrial situation, ang ginawa po sa atin, ginawa tayong service economy. Kalimutan na daw natin magtatayo ng mga factories, because we will become the service sector of the world, katulad po ng India tsaka ng China. Yung India po tsaka China, hindi nila sinundan ng kompleto yan, dahil on the side gumawa sila ng kanilang industrialization. Kanya nakikita nyo na po ngayon ng India tsaka China, no? They have become world powers, no? Pero sa Pilipinas, no, dahil itong mga ekonomista natin talagang mga trader, no, tinulak tayo na maging OFW exporters lang, na ang ating ekonomiya ay mabubuhay lang sa papaalis at pag-export ng mga Pilipino para magtrabaho sa labas. Ang sabi nila, ang Pilipino mas nakahandang tumanggap ng mas murang sweldo, kanya pupunta sila doon at yun ang nangyari. So as soon as during nag-umpisa yan nung panahon ni Marcos, towards the end of Marcos, kasi meron tayong Mindanao situation, at yung workers natin from Mindanao, yun ang pinapalabas ni Marcos papuntang Saudi Arabia, kasi ang gusto daw nila Muslim workers. Tapos nagkaroon tayo ng revolusyon. Pagpasok ni Cory, dahil ang ating ekonomiya are no longer producer economy, we will become service economy. Pinadala natin yung mga tao all over the world dahil wala silang trabaho dito, no? Ang Cory was not intending to put up factories. As a matter of fact, one of the main proofs that she was not going to put up factories here was she mothballed the Bataan Nuclear Power Plant. Kung sabihin, talagang wala siyang interest. And from that time on, very little infrastructure was constructed in the country. Meanwhile, ang tao, tuwing nag-graduate tayo, well, siyempre walang trabaho, na pinapadala natin sa labas. Anong ginagawa nila sa labas? OFWs. Kung hindi OFWs, prostitution. Yun ang nangyayari po sa atin. Tapos, bandang panahon ni
ni Gloria Macapagal Arroyo, dahil nag-export tayo dati ng mga nurses, caregivers, hanggang ganyan na lang ang domestic helpers. Nung panahon ni Gloria Macapagal, bumukas itong tinatawag nilang call center operators. Kasi napakamahal na po ang mga labor ng mga ibang bayan. Ang Pilipinas, kaya natin na tumanggap ng mura. Ginagawa natin yung hindi na magawa nila dahil mura nakahanda tayong tumanggap ng murang trabaho, no? Kanya napupunta dito yung ibang mga call center agencies para we can do the service via the internet or via telecommunication. We can do work here and send it back to them and do it very cheaply. So, ganyan ang naging ekonomiya natin. We don't produce anything. So, it is not enough for our population for us to be able to do jobs. Kasi, para mabuhay, para tumuloy itong mga call center operations mo, kinakailangan, huwag mong itataas ang kanilang sweldo. Kasi pag tinaas mong sweldo nila, mawawala yung kontrata sa atin. So, ang sasabihin ng gobyerno, huwag kayong magtataas ng salaries. Kanya itong mga to, hindi nagtataas ng salaries. Pero sabi nila, paano naman nahihirapan yung mga tao? So, ang gagawin ng gobyerno, papayag sila, i-devalue yung peso sa dollar. For example, kung ang exchange rate mo, let's say 40 pesos, at ginawa mong 45 pesos, nag-devalue ka ng 10%. Yung devaluation of 10% is tantamount to cheapening your labor by 10%. Kasi binabaan mo yung halaga ng peso vis-a-vis the dollar. Gusto sabihin na naging mas mura pa sila. Tayo naman, kala natin na-increasean tayo ng salary, kala natin tumaas ang sahod natin. Pero yung purchasing power ng peso natin, bumaba. So, suma total, pareho lang o kaya mas masama pa. So, itong mga leader natin, itong mga nakaraan leader natin, lalong-lalo na itong si Noynoy Aquino. Yan ang sumisira ng ating sira ng bayan. Pinakamasamang ginawa ni Aquino. At tayong mga mangmang na mga mamamayan, sumunod dito sa PPP, Public-Private Partnership. Ang Public-Private Partnership po ay ang sistema na binigay ni Noynoy ang negosyong ang nakikinabang ang publiko sa mga pribado sektor. Ano po yun? Completely binigay niya yung sa kuryente, no? Production, power generation, transmission, and distribution, binigay niya sa private sector. At ang ibig sabihin niyan, ang gobyerno hindi dapat siya magtatayo ng power generator kasi makikipag-compete sa private sector, malulugi yung private sector. So, binigay po yung sa private sector. Yung tubig po binigay sa private sector. Ang mga hospital po binibigay sa private sector. Ang gasolina po nasa private sector na. Ano po ang private sector? Ang mga negosyante, ang kanilang number one objective, siyempre, kikita muna bago ang kapakanan ng taong bayan ay hindi iniisip ng pribado sektor yan. Problema ng gobyerno yan at hindi nila problema. Basta ang gusto nila, papataasin ang kanilang kita. Yan ang ginawa ni Noynoy sa atin. Binigay lahat itong public utilities, no, sa pribado sektor hanggang sila na lang ang lahat na kumikita pero ang taong bayan hirap na hirap.
Bakit niya ginagawa yan? Hindi ba niya alam na ihirapan ng taong bayan? Alam niya po yan. Pero, parang ang gusto niya, dito sa kahirapan, mas marami naman mamamatay na Pilipino. Kasi sinasabi sa kanya ng mga ekonomista, alam mo, ang problema natin, overpopulation. Kinakailangan bawasan mo ang populasyon. Kinakailangan pabayaan mo silang mamatay at huwag mo silang isasalba. Ganyan ba? Meron na ba kayong narinig? Meron na ba kayong narinig na ekonomista na hindi nagsasabi na ang populasyon ng problema? Iisa lang, pero lahat silang iba. Usapin nyo itong mga magagaling na ekonomista, economic advisors ko, no? Sasabihin nila sa inyo, population ng problema. Binibintang nila sa tao ang problema ng ekonomiya. Kanya pag galit na galit ako dyan sa mga yan. Mga tao, parang ano yan kampon yata ni Satanas yung mga yan. Tapos, etong si Noynoy, ang ginawa niya, ginugutom niya, pinapabayaan niyang tumaas ang halaga ng bilihin at ng buhay. So, siyempre, meron namamatay sa gutom dyan, may namamatay sa walang trabaho. Tapos, nagtulak siya ng isang batas na pinaglabanan ng mga mamamayan, ayaw ng mamamayan, pero itinulak pa rin niya. Ano po yan? RH Bill. Sasabihin niya, itong mga natitirang mga tao, after ginugutom mo na iba, itong mga natitira, kinakailangan huwag silang masyadong manganak para mabawasan ng malawakan ang populasyon ng Pilipinas. Alam niyo po yan, sadya niyang pinapatay ang mamamayang Pilipino. Huwag na kayong maghanap ng iba-iba pang terorista. Huwag na kayong masyadong nagugulat dito sa mga massacre na pinapabayan nila. Itong mga Mama Sapano, Kidapawan, ano pa yung mga ibang massacre na nangyari. Araw-araw po nakikita nyo yung mga yan namamatay sa gutom. At wala naman dyan sa mga yan may malasakit. Alam mo, itong mga politikong yan, hindi nila tinatouch ang subject na yan. Kanya alam nyo, kunwari, magagaling na abogado, magagaling daw na ekonomista, may pinag-aralan daw kung ano-anong university ang pinag-aralan. Pero puros mandurugas, puros magnanakaw, puros sinungaling. Tapos ang kawawa naman, yung mga taong gustong mag-serve at nagsiserve na nga. Katulad nitong si Manny Pacquiao. Sabi ng mga iba, ayoko may boto yan kasi boksingero eh. Ano naman i-contribute niyan? Boksingero. Itong mga taong to, hindi nila naiintindihan. Unang-una, yung tao may paninindigan. Tsaka lahat ng tao ay hindi, karamihan sa mga tao ay katulad ni Manny Pacquiao. Galing sa kahirapan. Siya nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng mahirap. Yung mga iba, I don't like, how can we have a boxer for a senator? Sabi ko, ito lang yata ang matapang na nagsasalita tungkol sa katotohanan, yung boksingerong ayaw nila. Isa pa, alam nyo, by the way, hindi ko makilala si Manny Pacquiao. Gusto ko lang, natutuwa lang ko na, kasi napanood ko kanina yung kanyang laban. Talagang pinipilit niya patulugin yung kayaban niya. Masyado magaling umilag tong si Bradley, sana hindi niya napatulog, napabagsak niya. And he said this was his last fight.
you know, I don't know what, maybe, I don't know, baka magnanakaw din siya later on and so on and so forth. We don't know that, no? Pero nakita ko siya nanindigan, no? At talagang itutulak na yung paniniwala niya, yung pananampalataya niya. Ang dami-dami dyan, mga hipokrito no? Kung ano-anong pananampalataya, pero magnanakaw naman. Eto, he walks the talk. Pinindigan niya. At marami na siyang natulungan dito sa kanyang mga kinikita. Sigurado. Yan ang problema sa atin Agad-agad sasabihin natin boksinger. Sabi ko, itong mga nasa Malacanang nga, sirang ulo, binoto pa rin Bakit hindi iboboto si Manny Pacquiao? Hindi naman sirang ulo. Tsaka hindi naman sa Malacanang, sa Senado. Nag-absent lang naman yan Hindi bale. Alam nyo ba, si Manny Pacquiao ngayon is the most popular Filipino in the whole world. If you were Manny Pacquiao and you asked to see the president of India or the president of Malaysia or the president of China or the president of Russia, do you think they will give you an appointment? Yes. Why? Because Manny Pacquiao is popular. And they want a picture with Manny Pacquiao so that people who admire Manny Pacquiao and his boxing ability will see that the president, this politician, is a friend of Manny Pacquiao. Hindi nyo alam gamitin yung mga talents ng mga Pilipino. Tayo dito, kinususuklaman pa natin dahil daw boksingero lang gusto pang maging senador. Iniimbita nga yan sa White House Sino bang presidente natin na, o hindi pa presidente na iniimbita sa White House? Huwag niyan naman ini-small masyadong tao dahil boksingero lang. Kayo pa nga, mas gusto nyo, hindi man Pilipino nagiging presidente natin di ba? Isa pa nakakalungkot yan. Etong nangyari dito kay Grace po. Alam niyo, ako po, wala akong pakialam dito sa mga kandidatong to. Kaya nakakainis. Meron tayong saligang batas, itutulak at tutulak. Tapos dahil sa mga kung anong mga milagro nangyari, ang Korte Suprema natin, paninindigan itong sitwasyon na lahat ng abogadong nakausap ko, lahat, wala ni isa na nagsabi na dapat payagan si Grace po tumakbo. Kasi labag daw sa ating konstitusyon. Ngunit itong Korte Suprema, itong si Sereno, nagpupumilit. Sinabihan ni Tony Carpio, ni Senior Associate Justice Tony Carpio, na yung ginawa niya is a mockery of justice and is a mockery of the Philippine electoral process. Pero para mo na rin sinabing sa publiko na sinungaling itong Chief Justice Serenong to. Pero yun pa rin ang gusto nilang panindigan. Ang gusto ni Sereno, pabayaan na lang siyang tumakbo. At kung matalo siya, ayun ang hatol ng Pilipino. Kung manalo siya, yun din ang hatol ng mamamayang Pilipino. Gusto sabihin, baliwala ang ating saligang batas. Tama yung sinabi ni Justice Tony Carpio. Kung papayagan mong tumakbo yan at papabayaan mong hatulan na lang ng mamayang Pilipino kung magiging presidente siya o hindi,
Payagan mo na din lahat nung nagsubmit ng kanilang candidacies at wala ng nuisance candidates. Kasi ang dami dyan sa mga so-called nuisance candidates, hindi pinayagan ng COMELEC dahil wala daw pera, wala daw organisasyon. Ibig sabihin, porque wala kang pera at wala kang organisasyon, hindi ka na pwedeng tumakbo pangulo ng ating bayan. Pero maski na wala kang residency at maski na hindi ka natural born Filipino, dayuhan ka, pwede kang tumakbo ng presidente ng Pilipinas. Ibig sabihin ba Chief Justice Chief Justice Sereno, ibig sabihin ba kung maski sinong dayuhan ang gustong tumakbo dito, papabayan ninyo dahil ang hahatol naman sa kanya ay ang mamamayang Pilipino. Napaka-absurd yung posisyon ni Serenong yan. Magkano ba talaga? Binigyan ba talaga yan? Tsaka yung mga ibang kasama niya sa judiciary? Wala. Dito sa ating bayan, we are a failed nation na. No? Bagsak na ang judiciary, bagsak na ang executive, bagsak na rin ang kongreso. Nobody believes them anymore. And everybody just goes his own way. Kung whatever man mangyari, wala na tayong saligang batas. No? Nandito yung EDCA, walang saligang batas. Baliwala yan. Nandito ang American bases, nandito ang nuclear arms, walang saligang batas. Meron tayong gusto magpresidente na dayuhan, walang saligang batas. Ano bang nangyayari sa atin? We are a failed nation. We don't even know what a republic is. Yung kabot siya, isa pa nga sa mga problema natin, itong ilang mga katulad na banggit mo itong sa Kidapawan, no? Ngayon kabot siya na basa rin kasi natin, no? sa pahayagan itong statement ng Malacanang na kung saan ay hindi raw inabisuhan si Noynoy sa nangyari dito. At nakita natin mga reaksyon, no, ng sari-saring mamaya na ano ba namang dahilan yan, no? Parang magugulat ka pa ba? Lagi na lang parang ganyan ang palusot ng Malacanang kung kailan na naiipit or kung may gulo, no, laging huli lumabas, palusot pa, palpak pa, parang ganyan, no? So nakakaawa kabuch, no? Nakakawang bayan natin, masakit sa puso yung nakita nating nangyari doon, no? At may mga litrato nga, no? May kita mga videos na nakita natin yung mga kinawawa or mga namatay rin mga magsasaka doon. Yeah, biro mo. Wala. Alam nyo ba, ang chismis na narinig ko, hindi ko man alam kung totoo ito. Yung daw pera at na para sa calamities na ganito dahil sa El Nino, naibigay na at naibili na daw ng bigas. No? Pero hindi muna daw nila i-distribute yung bigas kasi ita-timing daw nila ang pag-distribute ng bigas dito sa mga magsasaka pagbisita daw ni Mar Rojas. Ewan ko kung totoo ito, ha? Kasi daw para magamit daw naman sa politika.
nag-blackout daw dito sa international airport natin. Nag-blackout daw. Natala daw ang 85,000 people sa kanilang pagbabiyahe. Hindi daw sinabihan si Noynoy Aquino niyan. Nung namatay daw yung mga sundalo sa Mama Sapano, hindi din daw siya sinabihan ng tama ng mga nila na penyas nitong tungkol dun sa sitwasyon na ito. Hindi daw siya, he was not advised properly daw. Ay, nako. What a pity. What a pity. The people have been so dumbed down that we continue to put people in leadership that do not deserve to be leaders. This election will be the same. Etong election na ito po, nakikita ko po siguradong mas magulo at mas mahirap sa mga mamayang Pilipino ito. Mas magulo. There is not a single one of those people, those candidates, that will unify the country. Not a single one. If at all, they will divide the country. And the people that would have, in quotes, lost, will also claim that they were cheated. Pag pinanalo mo si Mar Rojas, sasabihin ng lahat ng daya. Totoo naman. Talagang mandaraya ito si Noynoy at gagamitin niya yan. Pag nanalo yung isa, lahat ng mga iba, yung isa, let's say, panalo dyan, dayuhan. Hindi magtatagal yan. Dahil yung kanyang mga, ang kahirapan ng tao, hindi niya malulutas. Agad-agad, tatamaan yan. Sasabihin ng tao, dayuhan ka naman eh. Umalis ka na dyan. Para nakangiti yung kanyang vice president kung pumasok si Cheese. Pero gulo ang mangyayari dyan. Kung si Duterte naman pumasok at itutuloy niya itong pagmamartial law at gusto niya kasing pumatay ng mga tao at lahat nito, no? Divided na naman ng taong bayan. Sa palagay niyo ba, mga institusyon katulad ng simbahang Katoliko at mga iba pang mga religious organizations, sa palagay nyo ba, sang-ayon sila sa mga ganyan? Napatayin mo na lang na huwag mo nang ilitis dahil matagal pang paglilitis? Kung si Binay, kung si Binay manalo, anong mangyayari? Ay, di siyempre, malilibre lahat yung mga kamag-anakan at saka siya sa patuloy na paglilitis. Anong mangyayari doon sa, accusation lang yan, wala naman kaming ninakaw eh. Zero naman yung ninakaw namin. Siyempre, hindi paniniwalaan ng tao. Hindi naman ako nag-aakusa, pero alam ko, hindi paniniwalaan ng tao yan. Pagpasok mo, problema na agad. Lahat sila, pagkapasok, problema na agad. Gulo ang naabutan ng ating bayan. Gulo talaga ang mangyayari. Anyway, if that is the situation that we're facing, it is our fault. We, the people, it is our fault. Nanonood tayo ng mga debating ganyan, tsaka para ba tayong nanonood ng mga boksingero, para natin pinapanood yung boksingero, at may kinakampihan tayo, si Manny Pacquiao, laban kay Bradley. Tapos, pag nanalo yung bata natin, no, masaya tayo. Masaya tayo dahil sasabihin na what we call bragging rights. Yung pinili ko, yung manok ko, siyang nanalo.
wala tayong pakialam sa buhay ng mga mamayang Pilipino. Ang nakakalimutan natin, pag nanonood tayong ganyan sa isang arena na may mga naglalaban-laban katulad nito mga presidentiables, ang nakakalimutan po natin, dapat tayo, ang mga mamamayang Pilipino, ay nandun sa arena din. Dapat nandun tayo sa loob ng arena at nakikipaglaban din. Kasi yung mga kandidato yan, ang pinaglalaban nila, posisyon. Posisyon, maging presidente, period. Tayo, ang pinaglalaban natin, buhay natin at kinabukasan ng mga anak natin. We must be inside that arena. We must fight. We must fight for our lives. We must fight for our children's lives. You watch elections like you were watching beauty contests. Tapos, masaya ka dahil yung manok mo nanalo. Alam mo naman walang gagawing mahusay ang mga yan. Hanggang ngayon ba, hindi pa tayo natututo? Ginagawa tayong mangmang. Tapos paiyak-iyak tayo afterwards. Where are the brave people? Where are the brave soldiers? Where are the brave church people? Where are they? Where are the brave NGOs that were fighting for lives of Filipino people? All of you who claim that you defend this republic, all of you, where are you? Sabi nila, takot daw kasi mga mamayang Pilipino ngayon. Well, kung totoo yun, then we have lost our capacity. Alam niyo po, there is nothing to fear in a revolution. What you must fear is that you are no longer capable of carrying on a revolution. Wala kayong kailangang katakutan, no? Sa isang pagpapalit na ganito na how do you say, na himagsikan. No? Hindi ko naman po sinasabing kapit sa patalim at makipagpatayan kayo. Ang kumakapit po sa patalim at makipagpatayan, yung pong mga ayaw umalis. Pag pinapaalis na sila ng taong bayan, ayaw pa nilang umalis, silang kumakapit sa patalim at pumapatay ng tao. Pero ang tao hindi po kumakapit sa patalim, nagsasama-sama at naglalabas ng kanilang karaingan. Ang may baril po, yung mga ayaw umalis. The other thing, sabi nung iba, they prefer peace. Peace! They prefer peace over a revolution. Don't they realize that every day, so much violence is being committed against the majority of our people? Don't they realize that every day people die a violent death of hunger, disease, because of an imposed poverty on them? Peace is not the absence of war. Peace is not the absence of war. You can only have peace if there is justice.
that is the basis of peace, when there is justice. And you can only have justice that is based on truth, not on lies. Justice Sereno, makinig ka! Truth is the basis of justice. Peace is based on justice. Only then, when you have truth, justice, and peace, will you have capability to develop. Dito po sa ating statement palagi, we call on all patriots. Patriots po. When you are a patriot and you consider yourself as one, you must first have the intellectual capacity to understand what's going on. And secondly, you must have the moral courage to do what needs to be done. Kung takot kayo, maski na naiintindihan nyo, wag na lang. Please, you're not considered a patriot. Mas grabe pa, naiintindihan mo na, ayaw ka pang kumilos. Ngayon, kung mangmang ka, baliwala sa inyo kung saan papunta ang ating bayan. Palagi ko naalala itong ginawang poem ni Dante Alighieri. Dante Alighieri lived, of course, long time ago, no? Pero meron siyang ginawa called Dante's Inferno or Divine Comedy, no? Divine Comedy sinulat niya. Pero bakit po komedya? Hindi po nakakatuwa, pero ang po dito, dinidescribe niya ang iba-ibang lugar sa impyerno. Dito sa iba-ibang lugar sa impyerno, there are 9 stages daw dito sa impyerno. Now, kung isa kang politiko na magnanakaw at sinungaling, meron kang special type of punishment. Iba-ibang mga punishment nila. Kung nangre-rape ka at mahilig ka palagi sa malalaswa, ganyan, at meron ka sa mga babae, ganyan. Kaya yun ang inyong meron kang ibang klaseng punishment. Kung magnanakaw ka naman at ganito, iba din ang inyong punishment. Kung minsan po ng drawing, nakapatiwarik yung tao, nakalabas yung paan nila, pero yung kanilang ulo nasa loob ng isang mainit, parang kumukulong kaldero. Ganyan po yung iba. Yung iba naman, nasa lugar silang napakadumi, masamang amoy, taka nandun sila, abot na abot sa ilong nila at natatakot silang makamalunod sila doon dahil napakadumi daw. So iba-ibang lugar daw sa impyerno ang nakareserba para sa mga iba-ibang mga makasalanan. Pero ito ang punto po ni Dante Alighieri. Yung pinakamasamang lugar sa impyerno, itong sa 9th level, the lowest level in hell, the 9th level, ang pinakamasamang lugar daw na punishment na idinudulot ng Diyos dito sa mga ganitong klaseng tao. This 9th level is reserved
for those, sabi niya, who know right from wrong. Alam na nila kung ano yung tama, ano yung mali. They already know what is right from wrong, and they still choose to be neutral. The worst place in hell is reserved for you. Okay, it's time to read the text messages sent to us by our listeners. Their opinion is not necessarily ours, but we reserve the right to read them to the public in the interest of freedom of speech. Okay, first text in the B. Okay, may mo kabuts. Pang di magandang mic ko. Ayan, papalit tayo ng mic. Okay, first text natin ngayong gabi. Good evening po. Bakit di problema ng bansa ang pag-usapan nila? Nagpe-personalan na lang parang mga bata. Si Manolo Falcon po ng Gapan City. Ganyan din naman doon sa presidential debates. So ganyan din sa vice presidential debates. Ganyan naman po ang liderato natin. Kapag siya, ito yung isang text. What is to be done? Well, we need the revolution to change these things. But if we cannot have one, we will suffer. We will suffer even more. I am not directly calling for it. That's up to the people if they want that. But you cannot continue with this kasi palala ang sitwasyon. Sigurado ako. Yung pong binabasa natin, 3 urgent steps for the survival of the nation. Yan po ang unang-una natin dapat gawin, o kung sino man pamahalaan, dapat gawin yan. Pero nakakasiguro ko na none of these candidates, whether they are for president or vice president, none of them will understand the impact and will have the moral courage to implement these 3 urgent steps for the survival of the nation. None. So none of them will stand up for the Filipino people. Okay, magandang gabi mga katipo. Ng cellphone ko po ay walang kakayanan na makita ang website ninyo na LaRouche PAC. Sana po matalakay nyo uli ang BNPP o ang Bataan Nuclear Power Plant. Si Axelson ng Bulacan. Okay, good evening Kabuch. Manalo, matalo. Iboboto ko si Manny. Laging to the rescue in time of disaster and calamities. No color preference. Thanks. Text po ni Joy ng Manila. Okay, Kabuch. Lahat ng tumatakbong presidente, wala kang may gusto. Sino ang gusto? Bakit hindi ka tumakbo bilang presidente? Dahil perpekto kang tao. Okay, si Duterte ay do dirty, ay puppet lang ni FBR at si FBR ang nagutos kay puppet do dirty na wag kuning BP si Bonget at si Cayetano ang kuning VP. Pag maging president si do dirty ay para na rin si FBR ulit ang president natin. Okay, pinagyabang na daang matuwid, magandang Philippine economy, Philippines now, a shining star. Pero bakit Pinoy government always in budget deficits every year? Kaya inatupag puro pangungutang. Dami ring privatized, binentang government assets, LRT1, airports, dams pagawa ni Marcos sa PBI, March 21, 2016 business page 4, Bangko Sentral operating on net loss for 6 years. Inamin ni BSP Deputy Governor Gunigundo, binigyang pondo ang BSP ni Pinoy na 45 billion galing DAP
Pero bakit bilyones pa rin ang net loss ng BSP? Okay, Kabutch, prepare for peace so we may rest in peace. Sinap Kalma po ng Baliwag, Bulacan. Nagpabaril si Ninoy, binintang kay Marcos kaya naupo si Cory. Ang Mia, ginawang naiya, kaya malas naiya, daming bulilyaso. Anomalies kasi ginawang hero, congenital liar, nilagay pa sa 500 pesos. Isang convicted murder, kaya natulan ng lifetime imprisonment. Kaya tuwing Aquino presidente, salot sa bayan, daming catastrophes like Mount Pinatubo, Lindol sa Baguio, Doña Paz, si Pinoy may Yolanda, Lindol sa Bohol, Pablo, Zamboanga Siege, may Mama Sapano sa 44, January 25, birthday rin ni Cory. Okay, magandang gabi po, sir. Ako po si James Peter Procopio ng Balut. Magtatanong lang po sana kung mamarapatin nyo. Aminin ko po na ako ay bago lang sa pakikinig sa inyong programa. Ngunit mula nang una ko kayong narinig ay nawili at naging masugid na po akong taga-subaybay. Ito po ang aking katanungan. Tama po ba ang basa o pagkakaunawa ko sa tinalakay nyo tungkol sa mga aktwasyon ng China dito sa West Philippine Sea? Nang lahat ng ito, kabilang na ang pag-okupa sa ating mga bahora, ay hindi pangangangkam, kundi isa lamang likas na pagtatanggol sa kanyang soberanya. Pakilinaw lang po nawa ninyo ito. Salamat po at God bless. Alam niyo po yung sinasabi natin na pagkakamkam ng bansang China dito sa mga lugar, no? Yan po ang tinatawag natin disputed islands, no? Disputed islands. In other words, hindi pa po natin may claim tayo, maski na totoo yung ating claim at malakas yung ating basihan ng ating claim. Ang China din, meron silang sariling claim na sa kanilang palagay ay matindi din. Disputed pa po yan. Wala pa po tayong desisyon kung saan man o na pinag-usapan na kung kanino talaga ito pinag-ano natin. May claim tayo. Sinasabi nila, inaangkin naman natin. Ngayon, habang nangyayari ito, pinayagan natin dumating itong mga Amerikano dito sa ating bayan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, mahigit ng kalahati ng kanilang puwersang pangdigmaan nandito na po sa ating katubigan, Southeast Asian region. At ang Southeast Asian region po, kung titignan niyo po yung mapa, halos lahat nasa sentro po ang bansang Pilipinas. At dito po sa ating katubigan, hindi lang sa ating tubigan, itong sa territorial waters, pati na rin sa ating mga ports, dyan po sa Subic, dyan po sa Mindanao, kung saan mga ports, andyan po yung nakagarahe po yung kanilang mga submarine, mga destroyers at mga kung ano-ano pang mga gerang vapor na panggera. At lahat yan may mga tinatawag na nuclear arms capability. Nakatutok po lahat yan sa bansang China. Hindi pa tayo masaya nun, pinayagan pa po natin magtayo ng base militar itong mga dito sa loob ng ating mga kampo ng mga military camps ng mga Pilipino. Nasa loob po ng kampo ng militar ng Pilipino ang kanilang kampo. Ngayon, ang nakakatuwa pa, nasa loob na ng kampo natin, bawal pa matignan ng kung sino man Pilipino yung kanilang base sa loob ng ating military camps. Diyan po pumayag si Noynoy Aquino. Bakit nila pagbabawalan na makita natin? Kasi po, meron sila siguro mga sikreto na gagamitin sa isang digmaan na pinaplano nila laban po sa China. Kanya po nandito yung mga yan. Hindi para ipagtanggol ang bayan natin dito sa China, dito sa disputed islands. Kasi po, nauna silang pumunta dito bago po nagawa yung
pag-aangkin ng China dito sa disputed islands na yan. Nauna po, naglagay po sila ng base ng mga sandatahan na warships dito sa atin. At nung ginagawa po nila yan, talaga pong wina-warningan na tayo ng China, wag tayong papayag na gagawin base militar ang buong bayan natin. Kasi pag nagkaroon ng gera laban sa Amerika at saka China, ang Pilipinas daw ang magiging battleground. Yun ang po ang sabi ng China. Kanya sa tingin ko po, ang paglalagay nila ng isang airstrip dyan sa may Spratlys, kasi po walang iisa lang po ang alam ko po, iisa lang ang aircraft carrier ng ng China, no? At wala pa dito, nandun sa may malapit sa Syria. Ngayon, yan pong isang island na yan na gumawa sila ng airstrip, no? Para na pong advance outpost nila laban sa kung meron man mag-aatake sa kanila. Kasi hindi po nila hihintayin at atakihin sila na wala silang kalaban-laban. Yan po ang nangyayari. Tayo naman dito, nagmamaang-maangan, no? Kunwari, ang gusto natin yung Spratlys, pero sa totoo, itong mga liderato natin, nagpumapayag, nagagawin tayong attack dogs o kaya gagawin tayong pang barang o pang shield dito sa mga China habang ginagawa nila at habang kino-convert nila ang buong bayan natin into a US military base. Yan po ang aking paningin. Okay, good evening, Kabuch. Karamihan sa mga politiko ay nagsasabing sila ay may puso, pero tingin ko yung mga wala silang kaluluwa, tumulong man sila, ay pakitang tao lamang. Puro pang sariling kapakanan lamang ang iniisip nila. Thank you po from D. Hernandez ng Malabon City. Okay, last text. Okay, Kabuch, wala tayong asahan sa government natin. Mga kababayan ko, maghanda na tayo. The worst is yet to come. Text po ni Nap. Okay, sa ngalan po ng ating mga katipon dito sa ating katipunan at sa magagaling na staff ng DZXL Radio Mo Nationwide, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan nyo kami ngayon ng Ora de Peligro ng ating bayan at ng buong mundo dito po sa ating katipunan. Hanggang sa linggo pong muli, mga katipon, 7:15 to 9 p.m. Magandang gabi po sa inyong lahat.